The prosecution maintains it has proven there was a threat coming from Vice President Sara Duterte, and typographical errors in NBI documents did not destroy evidence to prove their case. Nasa Senado si Isaiah Mirafuentes ng Abante para sa karagdagang detalye. Isaiah, go ahead. Yes, May, sa ika-4 na araw ng impeachment trial kahapon, kabilang sa mga naging highlight nito, May, yung mga typographical errors sa ilang mga NBI documents. Subalit ayon mismo sa prosekusyon, hindi nito nasira ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Threat is a threat. Ito ang ginigit ng House Prosecution Panel. Anila, hindi naapektuhan ng mga typos sa mga dokumento ang bigat ng threat na ginawa ng bise. Kahit sa ang angguloan nila tingnan ay nagbanggit ng pagbabanta ang bise at may tuturing na itong betrayal of public trust na isang impeachable offense. Ayon pa sa prosekusyon, hindi itinatanggi ng depensa na may pagbabantang naganap at mismong si VP Sara ay nagsabing sinabi niya ang mga umano'y pagbabanta. Para kay House Trial Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., isa itong malinaw na ebidensya laban sa bise. May kabilang nga sa mga inaasahan nating haharap sa impeachment court ngayong hapong ito ay si Attorney Zulaika Lopez ng maituturing ang hostile witnesses dahil nga sa pagiging o pagkakaroon nito ng close relationship kay VP Sara dahil nga siya ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. At bago nga magsimula May ang paglilitis ngayong araw, makakasama natin live ang isa sa mga tumatayong House Prosecutor na si Bicol Sara Representative Terry Redon. Hi Kong, good afternoon po. Ay, magandang hapon. Kung first of all muna unang tanong, ano po ang assessment natin sa nagaganap pong impeachment trial? Nasa 5th day na tayo ko. Okay naman. So pasok pa rin po yung lahat ng mga ebidensya at dokumento na gusto natin pakita. So yung video documentation po ng pagbabanta ay pasok pa rin ho. Subjected na po sa direct tsaka cross ng magkaparehong pong panig. Yesterday kong, as I mentioned din kanina, isa sa mga naging highlight, yung mga typographical errors in not just one document, pero ilang dokumento mula sa NBI. On your own opinion, kung naapektuhan ba nito yung bigat ng mga aligasyon natin against the Vice President? Wala ho itong epekto. Actually, yung po mga dokumento, karamihan po dito, hindi naman mga dokumento po ni Attorney Lotoc, no? Meron ho dyan, dokumento po ng DOJ, sila ho yung nag-stamp niyan, naglagay po ng mga docket numbers tsaka mga dates. No? So, hindi ho natin masasabing kayang wasakin ito yung kredibilidad ni Attorney Lotoc. Pasok pa rin po yung pong ebidensya on threats, pagbabanta ng pangalang Pangulo. Tsaka as far as I understand kong, no, it's not about the documents, pero dun mismo sa threat na sinabi po ni VP Sara, yun yung tinutumbok ng Article 4. Tama ko? Tama ho yun. Ang pinaka-importante ebidensya ho, pasok na. Yung pong video press conference na atin pong pangalang Pangulo, andun doon, sinabi niya, kanya pong ipapapatay ang atin pong Pangulo at ang kanya pong pamilya. Kung I remember din kahapon na mismong si Senator Bam Aquino yung mga nagbanggit na regarding doon sa denial, doon sa pagbabanta nga umano ni VP Sara, kung nabasa niyo mismo yung sagot ng kampo ni VP, meron bang denial na sinabi si VP sa ang kampo niya doon? Wala hong denial. So, ang kailangan ho talagang pagdesisyonan po ng depensa, una, kung talaga nga ba nag-contract siya ng killer or kung nagsinungaling ba siya doon po sa press conference na yun. Kasi dalawang bagay lang yun, either nag-contract ka ng killer o nagsinungaling ka sa harap po ng taong bayan. Kung mabilis na lang, naalala ko lang, as I remember, nangyari yung parang umano'y pagbabanta was 2024. And during that time, yung NBI director, si Attorney Jaime Santiago, i-invite ba rin natin siya dito? I mean, kasama ba siya as our witnesses? Tignan pa ho natin, pero tingin ko naman ho, sapat na po si Mr. Calilong at si Mr. Lotoc, no? Para dito po sa resulta ng investigasyon ng NBI. Are we expecting right now kung posible daw dumating po si Vice President Sara Duterte? Anumang oras dito sa Senado? Ano pong masasabi ng prosekusyon? Alam kong matagal na rin nyo itong hinihintay. Welcome ho sa paglilitis, Madam Vice President. If ever ba kung inaasahan ba natin na a-attend kaya siya sa trial? Or like last week,
parang umuwi before mag-start yung trial? Well, kung darating po siya sa Senado at sasama ho sa paglilitis, edi malaking bagay po yon. Kasi yan naman ho yung panawagan sa kanya nung umpisa pa lang. Alright, maraming salamat Congressman Terry Redon, isa sa mga House Prosecutor. At ngayon nga may dito sa Senado, nakaantabay na rin ang lahat ng miyembro ng media and even yung mga security dahil nga sa inaabangan na posibleng pagdating ni Vice President Sara Duterte. At ito, may ilang mga guests na tayo nakikita nga dumarating dito sa ngayon. At yan, marami ng mga paparating na mga guests. I'm not sure if they are coming from the defense team. Pero hopefully, 1 hour pa naman o ilang minuto pa bago magsimula ang ikalimang araw nga ng impeachment trial. Pero based on our source, as of now, wala pa tayong impormasyon kung nasa Senate premises na ba si Vice President Sara Duterte. Yes, yung mga dumarating mga ito ay mga mula sa prosecution team, yung mga nakikita natin. Ito, isa to sa mga supporters ng prosecution team. So, we're still waiting for some members of the defense team. Yung prosecution nasa loob na, kumpleto na sila lahat before, yung ilan sa kanila nandito na nakita na nga natin. And some of them ay nagsagawa na rin ng press conference kanina. Balik mo na sa iyo, Mai. Alright, 45 minutes na lang, mag-uumpisa na ang day 5 ng trial. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, live mula sa Senado. Prosecution panel spokesperson Robert Ace Barber says OVP Chief of Staff Zuleika Lopez has no legal right to decline the subpoena of the Senate Impeachment Court. He tells BNC is on point. The court has compulsory powers that must be honored and respected. He says Lopez may be cited in contempt if she fails to appear before the impeachment court. I believe na-approve yung subpoena kay Attorney Lopez, and she cannot not attend. Merong compulsory powers kasi yung court. And in one of that is to compel a witness to attend. So there's no reason unless the court will allow you not to attend. Example, merong valid reason or merong the schedule was abrupt that the witness is not able to prepare. Lopez was compelled to appear before the court on July 13 and 14 to provide material testimony related to the alleged grave threats of Vice President Sara Duterte to President Marcos and his family.